Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Lalaking nag-amok, patay ng makipagbarilan sa mga pulis. Mga bumibisita sa mga sementeryo sa Dagupan City nagsimula ng dumami. Baha sa ilang puntod, problema ng ilang bumibisita. Ilang biyahe sa mga bus terminal fully booked na ngayong bispiras ng Undas. At ang mga bakasyonista dagsa sa mga pangunahing pasyalan sa Baguio City ngayong Undas long weekend. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nagsimula ng dumami ang mga bumibisita sa mga sementeryo sa Dagupan City ngayong bispiras ng Undas. Nakatutok live sa Roman Catholic Cemetery si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito sa Roman Catholic Cemetery upang bumisita at maglinis sa mga puntod. Simula kasi bukas ay pagbabawal na ang paglilinis sa mga nicho. Ramdam na ang dagsa ng mga bumibisita sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Karamihan sa mga bisita, hindi na naglilinis kundi nagtitirik na lang ng kandila at nag-aalay ng panalangin sa mga yumaong mahal sa buhay. Binabaha ang ilang bahagi ng sementeryo. Pinalala ito ng malakas na pag-ulan kahapon. Tinabunan na raw ng lupa ang ilang binabahang bahagi ng sementeryo. Ipagpapatuloy raw ang ground elevation sa susunod na taon. So mga ilang portion lang ma'am ang hindi namin natabon kasi inabot na po kami ng tag-ulan. Hindi na rin po kami makapag-ano ng mga tuyong lupa, puro basa. Ngayon ang huling araw ng paglilinis sa sementeryo, kaya hinahabol ni Tatay Jose na linisin at pinturahan ang puntod ng namayapang ina. Bukas, wala na. Marami ng tao, hindi na pwedeng bintura. Kaya minamadali natin para wala naman masabi yung mga patay natin. Bawal na rin magdala ng mga gamit panlinis sa loob ng sementeryo simula bukas. Ang sana punta na siya dito para makapaglinis kasi bukas stricto na po. Bawal magpasok ng may mga matutusok na na mga gamit para at least maiwasan po natin yung aberya. Chris, ipapakita ko sa inyo yung bahagi ng sementeryo na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Kung inyong mapapansin ay hindi pa siya totally na nalinisan, maputik pa at makalat din. Kaya naman yung mga bumibisita ay hindi pa ina-advise na dumaan sa bahaging ito. Samantala nagbigay na rin ng abiso ang Barangay Council at simula bukas hanggang November 2 ay magbubukas na ang Independent at Roman Catholic Cemetery ng 5 a.m. hanggang 10 p.m. Muli naman nilang ipinapaalala na bawal po ang mag-overnight at magdala ng alak dito sa mga sementeryo. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ilang kaanak ang mas piniling bumisita sa mga sementeryo ngayong bispiras ng Undas sa Bangaldan, Pangasinan. Nagbabalik sa report, Sandy Salvacio. Dumalaw na ang 64 anyos na si Nanay Leticia sa puntod ng yumaong kaanak sa Bangaldan Municipal Cemetery kaninang umaga. Siyempre mahirapan din ako, kaya nagahan ko na lang konting tao para pati yung pagdarasal maibibigay ko ng gusto yung pag-ano sa mga nila. Iniiwasan din daw ng mag-anak ni Nanay Leticia ang mainit na panahon. Magsimula po ng oras na alas 9, yan na po yung malansangan ng panahon natin. Pagsapit po naman ng alas 2, ay makakaroon na po tayo ng tinatawag natin na cloud cluster na posible magkaroon tayo ng localized thunderstorm. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bisita, hindi lang para magpalinis kundi para magtirik na rin ng kandila para sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Kung inyong mapapansin, karamihan sa kanila may kanya-kanyang dalang kagamitan bilang panangga sa mainit na panahon. Maraming nagbebenta ng kandila at bulaklak at nakapwesto sa harap ng sementeryo. Tumaas na ang presyo pero posibleng tataas pa bukas hanggang Linggo. May ilang nagbebenta ng fuzzy wire flowers na nagkakahalaga ng 200 pesos. Samantala, muling nagpaalala ang Bangaldan Police sa mga bibisita sa mga sementeryo. Iwasan po natin na uminom
habang magbibiyahe. Mainit po ang panahon ngayon ay kaya po talaga maging hydrate po tayo. Maiwasan, mahilo o ganun po, ma-heat stroke po. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Patuloy na minomonitor ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 1,715 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na araw at posibleng pumasok ng PAR sa linggo. At kapag bagyo na, ay tatawaging bagyong Tino. Patuloy na umantabay sa mga susunod na update ng Pag-asa. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ, amihan at shear line. Posible itong magdulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang lugar sa Ilocos Provinces, Pangasinan at Pampanga. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala mga bakasyonista ang dagsa sa mga pangunahing pasyalan sa Baguio City ngayong Undas Long Weekend. At mula sa Baguio City, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga kapuso natin na bibisita sa nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Baguio Public Cemetery. Mula sa Maynila, dumiretso ang pamilya Ramirez sa Burnham Park para simulan ng 3 araw na bakasyon sa Baguio City. Biking area ang first stop ng mag-anak para ma-enjoy ng mga bata ang bakasyon. Makapag-relax, masaya. Dahil long weekend, dagsang mga turistang umakyat sa Baguio City. Karamihan galing sa NCR, habang ang ilan nagmula sa karatig probinsya na gustong ma-feel ang cold weather sa City of Pines na naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius. Kasi po, yung sa weather po, napaka-presko. Kahit maglakad, yung hindi ka pagpapawisan agad, parang relax na relax. Kahit na walang gawin, maglakad-lakad lang, relax na po. Daan-daang pulis na nakadeploy sa mga pagpasyalan sa Baguio City. Bukod sa mga nakapwesto sa Tourist Assistance Desk ay meron pang mga nag-iikot para mamonitor ang sitwasyon ng mga turista. Sa dami ng turista, binabantayan ng DOTR ang mga taxi driver na namimili ng pasaherong isasakay. Kasi ang dami nga talaga namimili na sila dahil traffic, dahil nga ayaw nila dun sa rota na yon, ang daming ganyan. Dagsa na rin ng mga bisita sa Baguio Public Cemetery. Parang in the past 3 years, maaga na kami talaga dahil lalo na noon may schedule. At saka meron din kami kasing mga bibisitahin sa La Union. Sa datos ng BCPO, as of 2 p.m., may 3,000 katao na ang bumisita sa sementeryo. Halos 100 patalim, alak at sigarilyo ang nakumpiska ng otoridad. Naka-ready tayo, meron tayong mga pang-tag at saka mga deposit box para dun sa mga na-confiscate po natin na items. Ngayong weekend, inaasang aabot sa mahigit 30,000 ang mga bibisita sa public cemetery. Kaya bukod sa mahigit 200 na pulis na nakabantay sa lugar, ay meron ding augmentation mula sa barangay at pribadong sektor. Samantala, mas lalo pang tumaas ang presyo ng bulaklak sa Baguio City ngayong araw. Nagkakaubusan na rin ang supply ng bulaklak sa mga bentahan. Chris, 6 a.m. hanggang 6 p.m. open ang Baguio Public Cemetery. Pero bukas, November 1, araw ng Sabado, as early as 5 a.m. ay bubuksan na sa ating mga kapuso ang public cemetery para bigyang daan yung mga kapuso natin na maagang pupunta sa sementeryo. Samantala, Chris, update lamang dito sa aming kinaroroonan. Sa entrance pa lamang ng Baguio Public Cemetery ay makikita natin yung advisory ng BCP o ganoon din ng lokal na pamahalaan. Nakapaskil na po dyan mga kapuso yung mga ipinagbabawal na ipasok sa loob ng sementeryo at bukod nga po sa mga firearms, sigarilyo, alak, mga speakers or mga garden tools, ipinapaalala ho ng BCPO na bawal din pong ipasok sa loob ng sementeryo yung mga alagang aso at mga alagang pusa. Kaya naman panawagan po dun sa mga pupunta po sa sementeryo bukas ay mainam po na wag na lamang dalhin ang inyong mga alagang aso at mga alagang pusa. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Mga emergency and first aid station itinayo malapit sa mga sementeryo sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report ni CJ Turida. Nagtayo na ng mga emergency and first aid stations ang MDRRMO sa mga sementeryo sa Calasiao, Pangasinan simula ngayong araw. Lalo na yung mga senior citizen na pumupunta rito dahil naman natin mainit yung panahon para maalalayan sila. May sariling first aid service team ang Calasiao Fire Station. Nag-antabay rin ang kanilang fire truck malapit sa sementeryo. Nasa 60 pulis ang ipinwesto sa iba't ibang sementeryo sa bayan. May darating pang dagdag puwersa mula sa Pangasinan Police Provincial Office. Iba pa ang mga force multiplier. Nasa 5 hanggang 10,000 katao ang inaasahang bibisita sa mga sementeryo simula ngayong araw hanggang Linggo. Kaya naka-alerto ang mga pulis at ang mga poso enforcer. Kabaan lang po ang pasensya dahil baka hanggang bukas po sisikip po ang ating traffic. Although may mga scheme na rin kami na ginawa. Pinapadagdagan din namin ng mga enforcer dito para ma-assist namin yung mga tao sa mga vehicle na concert. Naglagay ng flexible hose sa gitna ng daan, papasok ng sementeryo para hindi nagkakasalubong ang mga bisita. Ginawang entrance ang kaliwang bahagi ng daan at exit naman sa kanan. May malaking krus sa gitna ng sementeryo ang tinatawag nilang tundaan. Dito nag-aali ng panalangin ang ilang bisita. Mga hindi na natin makita na mga kamag-anak, mga nawawala na nating mga mahal sa buhay, dito na natin titirikan. Dahil sa malakas na ulan kahapon, binaha ang ilang nicho sa sementeryo. Tinatabunan ng ilang bahagi upang maibsan ang problema ng mga dadalaw. Para kahit papano, yung mga may-ari ng mga nicho, makarating sila doon sa kanilang mga dinadalaw na kanilang mahal sa buhay. Kasama si Ron Taniedo, CJ Turida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pinagmula ng mga salitang undas at atang o alay sa patay, ipiniliwanag ng isang sociologist. Tunghayan sa report. Taon-taon natin ginugunita ang mga yumao tuwing Nobyembre sa okasyon na tinatawag nating mga Pilipino na undas. Pero ang naturang salitang undas, saan nga ba nagmula? Marahil ang kahulugan ng salitang undas alam ng karamihan. Tulad ni Hazeline na dumalaw sa puntod ng kanyang yumaong ama sa isang sementeryo sa Calasiao, Pangasinan kaninang umaga. Yung undas po is para ma-remember natin yung mga loved ones natin na sumakabilang buhay po. Pero ang tanong, ano nga ba ang etymology o pinag-ugatan ng salitang undas? Ayon kay Professor Herdy Yumul, isang sociologist, nagmula sa salitang Kastila na honras, na ibig sabihin sa wikang Ingles ay honor. At ang isa pang salita na das na nangangahulugan naman ng you give. This is a combination of terms, Spanish terms, which may have been adopted by Filipinos. Kaya naging undas na pagbibigay ka lang, pagbibigay respeto at pagpupunan sa mga kapatid. Tuwing undas, bukod sa inaalala ang mga yumaong mahal sa buhay, inaalayan din sila ng mga pagkain na kung tawagin ay atang. Sa kultura ng mga Ilocano, ito ay pagbibigay ng pagkain sa mga yumao. Alam din daw ni Hazeline ang kahulugan nito. Atang is pag-offer sa kanila yung mga, para sa akin yung father ko kung ano yung mga favorite food niya, yung nabubuhay pa siya. Pero saan nga ba nagmula ang salitang atang? Sabi ni Professor Yumul, We have the term yata from the Hokkien. At alam naman natin, the Chinese are also very big on offering food for the dead. Bukod dito, nag-ugat din daw ang salitang atang sa Proto-Malayo-Polynesian word na atan. Pero paano kaya nangyari ito? Noong panahon daw kasi na nagkaroon ng trading at sharing ang mga Pilipino at mga Banyaga, nagkaroon din daw ng palitan ng lengguwahe o salita. Pero ano man daw ang itawag natin sa pag-alala sa ating mga namayapang mahal sa buhay,
Ang mahalaga ay binibigyan natin ng panahon at inaalala natin ang ating mga yumao na kahit wala na sila, nananatili sila sa ating mga puso. Wika nga, mas mahalaga ang kahulugan ng salita kaysa kung saan ito nanggaling. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa barangay Muzon South sa San Jose del Monte, Bulacan. Kita sa video ang mga pulis na yan na nagtago sa tricycle habang nakikipagbarilan sa isang lalaking nag-amok. Dead on arrival sa ospital ang nabaril na sospek na si Kenneth Concepcion. Na-recover sa kanya ang isang baril at ilang basyo ng bala. Sugatan sa barilan ang isang tauhan ng BJMP na tumulong sa pagresponde. Ayon sa asawa ng sospek, pinoproblema nilang mag-asawa ang pag-alis sa kanilang inuupahang bahay dahil wala na silang pambayad. Hindi raw niya alam kung saan nakakuha ng baril ang kanyang mister. Hinanakit niya, sana raw ay nag-warning shot ang mga pulis dahil puro daw sa dibdib ang tama ng kanyang asawa. Hiningan pa ng GMA Integrated News ng reaksyon ang San Jose del Monte, Bulacan Police. Limited edition ng Black Puto, hatid ng mga puto producer sa Kalasyaw, Pangasinan ngayong Undas. Ating tikman sa report. Mahigit 4 na dekada nang gumagawa ng puto si Tatay Rudy de la Cruz ng Kalasyaw, Pangasinan. Siya na nga ang tinaguriang legendary puto maker sa bayan. Tuwing may mga okasyon, may mga panggulat na produkto si Tatay Rudy. Tulad ngayong Undas o Araw ng mga Patay, may inihain siyang black puto. Pumasok lang sa isip namin na dahil pista ng patay, nag-try kami na gumawa. Ay, napakasarap. May sikretong sangkap ang black puto kumpara sa mga iba pang flavored puto. Limitado rin ang supply ng black puto sa merkado, kaya pagkatapos ng Undas, by order na lang ito sa mga customer. Ibig sabihin, gagawa lang sila ng black puto kung may order. Dagsa ang mga bumibili ng putok sa isa sa mga tindahan ni na Tatay Rudy. Sana raw mas sisigla pa ang kalakalan ng puto ngayong Undas. Paakyat ng Baguio si Manong Carlito pero bumili muna siya ng pasalubong na puto sa kanyang mga katrabaho. First time daw niyang makatikim ng black puto, kaya napabili rin siya ng kalahating kilo nito. 160 pesos per kilo ang presyo ng black puto. Ibang flavor hindi ko masabi kung anong klase pero masarap. Available pa rin ang plain puto at kutsinta na nasa 120 pesos per kilo. Nasa 140 pesos per kilo naman ang lahat ng flavored puto na may keso. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang araw bago ang Undas, mabenta na sa palengke ng Lawag City ang mga atang o pagkain na alay para sa mga patay. Ang atang ay madalas iniaalay tuwing Undas o padasal para sa mga yumao. Gawa ito sa iba't ibang kakanin gaya ng patupat, linapet, pilais at busi. Meron pang kasamang tabako, gawad at buwa. Sa isang basket, nagkakalaga ito ng 250 pesos. Marami na umano ang bumibili, lalo na ang mga maagang bumibisita sa sementeryo. Libreng pentura naman ang alok ng lokal na pamahalaan sa mga residente na may kaanak na nakahimlay sa Dinalungan Cemetery sa Aurora. 1 hanggang 4 na tabo ng pintura ang ibinibigay depende sa dami ng pipinturahang nicho. Ito upang makatulong daw sa mga namatayang residente at mapanatiling malinis at maayos ang mga puntod para sa mga dadalaw. Namahagi rin ng libreng tubig ang bumbero para panghugas sa nicho. Sa kabila ng baha at pagtaas ng antas ng tubig, tuloy pa rin ang pagdalaw ng ilang kaanak sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa mga sementeryo sa Masantol, Pampanga. Pagpasok pa lang sa mga sementeryo, mga sandbag ang sasalubong sa mga bisita
dahil karamihan sa mga nicho ay lubog sa baha. Ang ilang nicho ay nilulumot na sa tagal ng pagkababad sa tubig. May mga bahagi ng sementeryo na umaabot hanggang 2 talampakan ng lalim ng baha, kaya't naglagay na ng yellow caution tape bilang paalala sa mga bibisita at para masiguro ang kanilang kaligtasan. 5 taon ng problema sa bayan ng Masantol ang tuloy-tuloy na pagbaha mula sa mga nararanasang malalakas na pag-ulan at high tide. Sa ngayon, 6 sa 7 sementeryo sa bayan ang lubog pa rin sa baha. Bumida ang mga chikiting na naka-Halloween costume sa kauna-unahang LGU-HN Employees Kids Costume and Treats Day kahapon. Bawat bata may kanya-kanyang gimmick sa nakakatakot na karakter. May nagala Chucky Doll, Harry Potter, Dracula, Mermaid at Witch. Sa United Nations Day naman, kakaibang costume ang nirampa ng mga mag-aaral na sumisimbolo sa kultura ng iba't ibang bansa. Layunin ng aktibidad na ipakita ang pagkakaisa at kapayapaan ng bawat bansa. Vice Mayor Katie Angeles nanumpa na bilang bagong alkalde ng Tarlac City matapos na i-disqualify ng COMELEC si Susan Yap Sulit. Naritong report. Nanumpa bilang alkalde ng Tarlac City si Vice Mayor Katrina Teresa Angeles kahapon. Pinangunahan ni Judge Eric Voltaire Pablo ng MTCC Branch 2 ng Tarlac City ang off-taking ceremony. Kasunod ito ng finality ng desisyon ng COMELEC na nagdeklara kay Mayor Susan Yap Sulit na disqualified sa kanyang posisyon. Kinumpirma rin ng COMELEC na ang end bank ruling na nagpawalang bisa sa proklamasyon ni Yap Sulit dahil sa issue ng residency requirement ay naging final and executory. Hindi raw kasi nakatanggap ang Komisyon ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema sa loob ng 5 araw mula nang ibaba ang desisyon. Sa isang panayam, tiniyak ni Mayor Katie na ipagpapatuloy niya ang mga programang sinimulan ng kanyang inang si dating Mayor Christy Angeles na ngayon kinatawan ng 2nd distrito ng Tarlac. Hindi po natin to inaasahan na mangyari, pero dahil God's will, God's providence po, Panginoon na po ang nagdesisyon, ang gumalaw dito. So hindi na po natin, kailangan na po natin to tanggapin ng buong puso at hindi na po natin to pwedeng i-deny. Kailangan gampanan po natin ang ating bagong responsibilidad. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng Tarlac City DILG office pero wala pa silang tugon sa aming mensahe at tawag. Sinisikap din ng news team na makuhanan ng pahayag si Yap Sulit. Pero sa nauna niyang statement sa kanyang social media noong October 23, sinisiguro niyang gagamitin ang lahat ng legal na paraan upang ipaglaban ang katotohanan. Mananatili raw na buo ang kanyang loob at dedikasyon na maglingkod ng tapat at buong puso sa bawat Tarlacenyo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang biyahe sa mga bus terminal sa Dagupan City fully booked na. Narito ang report. Wala pang masyadong pasahero sa bus terminal na ito sa Dagupan City kaninang umaga. Pero sigurado raw na dadagsa ang mga pasahero ngayong hapon. Madalas daw na fully book ang mga biyaheng Pasay at Isabela. Pinapayuhan ang mga pasahero na agahang pumila upang makaiwas sa aberya. Maagang bumiyahe si Christine pauwi ng Tayug kaninang umaga. Wala na pong sasakyan ng gabi kasi po yung sa amin po, liblib po yung lugar namin doon, bundok po. Kaya mahirapan po kaming sumakay. Mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa mga bus terminal. Aside from that, hindi lang yung sementeryo yung tinutukan natin, kundi yung mga places of convergence ng mga tao. Kagaya nito, dito tayo sa bus station. Nag-inspeksyon din ang PNP sa mga bus terminal kaninang umaga upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at kaayusan ng mga babiyahing bus. Sa pag-iikot namin mula kahapon hanggang ngayon, wala naman po, maayos lahat ang siguro dahil maaga nating ginawa ang pagbabatyag, nakipag-ugnayan tayo sa local government ng buong Ilocos. Mahigit 4,000 pulis ang nakadeploy sa iba't ibang sementeryo sa Rehiyon 1 ngayong undas.
Nagsisimula ng dumagsa ang mga biyahero sa Dau Bus Terminal sa Mabalacat City, Pampanga ngayong araw. Ito ang itinuturing na pinakamalaking bus terminal sa Region 3. Tiniyak ng pamunuan ng terminal na sapat ang bilang ng mga babiyahing bus ngayong undas. Ayon kay Elmer Lopez, Operations Manager ng terminal, umaabot sa 75,000 commuters ang naitala nila kahapon batay sa dami ng fully loaded buses na umaalis sa terminal. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Motorcycle rider at angkas nito patay nang mahulog sa bangin sa Asin Road. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Calicdan Dizon. Patay ang isang motorcycle rider at kanyang angkas nang madisgrasya sila sa Tuba, Benguet. Nahulog sila sa bangin sa kurbadang bahagi ng Asin Road sa Barangay Tadyangan. Base sa investigasyon, papuntang La Union ang dalawa nang mawalan ng kontrol ang rider sa kanyang motor. Doon na sila nahulog sa bangin at dumiretso sa isang sapa. Nerespondihan sila ng mga taga-barangay pati mga pulis at bombero. Humambalang naman sa gitna ng Maharlika Highway ang isang trailer truck sa Barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya kahapon. Ayon sa investigasyon ng PNP, nawalan ng preno ang truck sa pakurbang kalsada kaya tumagilid ito. Isinugod sa paggamutan ng sugatang driver ng truck at pahinante nito. Binawian naman ng buhay ang isang babaeng nakisakay lang umano sa kanila matapos madaganan ng mga plywood na sakay ng truck. Nag-abiso naman ang PNP Santa Fe sa mga bibiyahe ngayong bisperas ng undas na mag-ingat upang makaiwas sa aksidente. Pinapayuhan din ang mga magtutungo sa mga probinsya at sa Maynila na gumamit ng mga alternatibong ruta para makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. I-check natin lagi yung sasakyan natin dahil sa dami ng sasakyan ngayon na pauwi at papunta sa Manila. May isa pang daanan, yung Maliko, Pangasinan. Pwede rin tayong dumaan doon para hindi tayo masyadong matraffic. At mag-ingat lagi tayo lalo ngayon at holiday season. Glam Calicdan Dizon, One North, Central Luzon. Munisipyo ng Hermosa, Bataan at Lawag City Hall naging atraksyong katatakutan ngayong Halloween season. Silipin sa report. Sa unang tingin, aakalaing haunted house, pero sa totoo, ito pala ang Municipal Hall ng Hermosa, Bataan. Todo effort ang bawat departamento. Nakakatindig balahibo ang corner na ito na may kabaong ng bata at may karatula pa na nagsasabing, "Help me!" In character din ang ilang empleyado. Tila nakikiramay pa sa patay. Mapapatili ka naman sa pintong ito na puno ng caution sign at blood marks. At isang batang nagmistulang aswang. Pero hindi lang basta dekorasyon ito dahil patimpalak ito ng munisipyo para sa titulong Pinaka-Creative Halloween Department ngayong Halloween season. Layo ng patimpalak na pairalin ang teamwork at creativity ng bawat empleyado. Na magde-design kami per room, tapos may prizes siya na ibibigay. Yan po yung niya. Kakaiba rin ang Halloween display sa Lawag City Hall sa Ilocos Norte. Encantadia-inspired ang tema kung saan mistulang nasa kaharian. Bawat opisina may kanya-kanyang display kung saan ang General Services Office ang agaw eksena. Mistulang nasa kaharian ng sangre ang ginawa nilang display. May malalaking paru-paro naman na nakasabit sa hallway ng Tourism Office. May nag-bees hagorn pa na pandagdag atraksyon sa Halloween display. CJ Torida, One North, Central Luzon. Umano'y kababalaghan sa tinaguriang Anyani Road o Ghost Road sa Bangaldan, Pangasinan. Totoo nga ba? Tunghayan sa RTV Presents. Nakakatindig balahibo raw ang pagdaan sa Anyani Road sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Ang Anyani ay salitang Pangasinan na ang ibig sabihin ay multo. May mga kwentong kababalaghan na ang kalsada na ito. Kung saan may nagpapakita umanong white lady sa mga dumadaan dito. Ewan ko lang, kung may mga nakakakita siguro, sabihin may multo, may white lady. Ngunit alam nyo ba kung bakit Anyani Road ang tawag dito? Taliwas sa pagiging lugar na pinamumugaran ng mga multo. Ang kalsadang ito ay pinangalan sa dalawang tao. Dating bukot
at Anyani Road na sa Tagalog ay Cuba at Multo Road. Naabutan pa raw ni Mang Ricardo ang dalawang taong ito at nakilala noong bata pa siya. Kalaunan nakalimutan na ang bukod at tanging Anyani na lamang ang tumatak sa isip ng mga residente. Kasi yung kaya tinawag ng Bukod Road yung kalsada na yan sa Anyani Road. Kasi yung may-ari na lupa na yan, katabi niya Bukod Road. Bukod Road. Tapos yung banda roon, yung matanda na yun, yung nandoon sa malapit sa dulo, Anyani, ang ano niya, pangaran niya. Patay na sila. Matagal na. Ayon sa simbahang Katolika, wala dapat ikatakot kung tumitindig ang balahibo o makakakita ng multo. Maaaring mapaglarong isip lamang daw ito. Isa umanong test of faith kung saan panalangin sa Diyos ang mabisang panlaban sa mga masasamang espiritu. Kasi hindi natin nakikita pero nandito din ang mga anghel, mga santo, ang Diyos, and so on. And syempre also, mga bad spirit, they exist. They are here, so they try to disturb us. Tama po. But we need to close a little our eyes and to live in prayer, because if we give too much attention to this, we miss the point. What God wants is that we look at Him, we look at the good we have to do. Kasama si Daryl Peralta, Ron Taniedo, One North Central Luzon. Kapre. Bakit kapre? Mahilig akong umakyat sa puno. Sirena po. Bakit? Kasi maganda boses ko. Nga sample. Oh no! Duwende na. Bakit duwende? Kasi po, ano po, may sariling buhay at naniniwala. Mangkukulam na lang po. Bakit? Kasi gusto ko kulawin yung mga ano. Sino? Mga taong ayoko. Tulad ng ex mo? Opo. Tik-tik po. Tik-tik, yung mahaba yung dila. Mga kapuso, sama-sama tayong manood ng special live stream coverage ng Undas 2025. Simula ngayong araw hanggang November 2. Mapapanood sa YouTube at Facebook channels ng GMA Integrated News at GMA Regional TV. Mga kapuso, 55 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.